Sumobra ata yung blessings, guys. Hello mga ka-Bensoy, good morning sa ating lahat. Magandang Welcome to Bensoy, the amazing adventure of Saysay. punta tayo sa ating alaga. Meron akong babalita sa inyo mga ka-Bensoy. Yung inahin natin na si Tisay, so due na niya kahapon ng kapanganakan niya. Supposedly kahapon siya dapat manganak. So ilang gabi, nung nakarang gabi, tapos kagabi, yun, lagi tayong pumupunta dito para i-monitor siya. So I hope ngayon sana may lumabas ng anak. So tara, samahan niyo ako guys. Wait lang. So bale 114 days na si Tisay. Lumapas na isang araw, 115 days. So di pa rin tayo nababahala kasi nga sa baboy plus minus 5 days yan guys. Pero tingnan natin. Uy, tandaan lang tayo guys. Yan guys, oh. Ayan guys, kita nyo? Nanganak na guys. So bilangin natin kung ilan guys. So kagabi guys, napunta tayo dito mga 12. Tapos madaling araw mga 1 AM, wala pa. So malamang kanina madaling araw talaga to, mga 4 or 5 AM siguro to nanganak guys. So ayan, oh. So dandan tayo, baka tumayo eh. Ay, salamat, success guys. Tingin ko good naman, wala namang napisat. So kahit meron tayong farrowing pain guys, so syempre hindi pa rin tayo mapakali na basta hayaan na lang siya. So kailangan pa rin natin i-monitor, no? Kaya yun, ilang gabi din tayong hindi mapalagay, kakabalik-balik dito para i-check kung nanganak na ba o wala pa. So ngayon, good news, nakapanganak na guys. So bilangin natin. Ayan guys, ingay na to. Bilangin natin guys, kaya 2, 4, 5, 7, ano ba? 14. Uy, ingay nyo ah. So ayan guys, no, 16 yung anak ni Tisay, ang dami guys. So speaking sa pagpapakain guys, sa ngayon day 1 nya nung kapanganakan, wag muna tayong papakain guys, or yun yung practice na ginagawa ko guys. Hindi muna tayo nagpapakain hanggat hindi pa siya nakatae. Tama, kung aabot yan ng 3 araw, 5 araw na hindi pa siya tumae, hindi talaga ako nagbibigay ng pagkain guys. Tubig lang yan, napaka-importante yung tubig guys sa inahing baboy guys, lalong-lalo na sa stage na ganito, kasi nagpapasuso na siya agad guys. So ano yung gagawin niyang gatas pag hindi natin siya pinapainom ng tubig? Sa stage na yan hindi pa natin to pinapakain. So tubig lang guys, tubig. Hanggat di pa siya nakatae ng nakatae, hindi pa natin siya papakainin. Tapos yung pagpapakain natin guys, paunti-unti lang, huwag diretso bultuhan or maramihan. Unti-unti lang guys, bawat pakain, para makapag-adjust pa yung mga ano niya guys, mga bituka sa tiyan niya. Kasi nga nag-expand yan guys dahil may mga biik nga yun. Tapos pag biglaan natin pinakain ng maramihan, so kakain yan ng marami, syempre gutom yan. Yung digestive system niya guys, hindi pa ganun ka operational or 100% na nagda-digest. So may tendency na
hindi matunawan yung inahin natin at baka mapunta pa tayo sa komplikadong pangyayari. So it's better to ano na lang guys, to be safe than sorry. Yun no. So yun no, ang cute. Pangalawang parity na to ni Tisay guys. So yung una, 12 yung anak niya. Oh, ito na lang yung natira, yung sa unang anak niya. Ayan na sila. Ayan. 6. Nasa 100 kilos na to guys, bawat isa. So second parity niya guys, pangalawang panganak. Ayan, 16. Sumobra ata yung blessings guys. So thankful tayo. Marami tayong biik guys. Ayan. So marami-rami na rin tong ipaprocess natin soon. Ayan ang pagputol ng buntot, putol ng ipin, pagkakapon, pagbibigay ng bakuna. So ayan. So kung gusto nyo mapanood guys yung journey nila, so make sure to subscribe sa ating channel guys. Libre lang naman yan. Like and share na lang din. Tapos sa mga expert natin dyan na magbababoy, kung may mga maidagdag pa kayong impormasyon, yan, comment nyo lang sa baba guys.